KBP Oras. Oy, alas 6:03 na ho ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakaranas ng panibagong pambubuli ang mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc nang sila'y itaboy ng China Coast Guard habang nangunguha ng seashells noong January 12. Kumakanta pa nga daw mga ito ng pearly shells. Kinumpirma ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, ito ho yung kanilang spokesperson for the West Philippine Sea, na hinabol nga po ng mga miyembro ng China Coast Guard gamit ang kanilang rubber boat ang mga mangingisdang Pinoy na pawang taga Zambales. Ang panibagong harassment ay naganap sa Timog Silangan papasok sa pinagtatalunang Scarborough Shoal at ito ay nabidyohan ng isang mangingisda na lumilingon sa tawag na Jack. Si Jack! Ba, di ba ito yung kuwan? Si Jack! Oo, di ba ito yung boyfriend ni Rose? Si Jack Tabat. Oo. Andiyan pala yung Titanic pa. Batay ho sa testimonya ni Tabat, 5 taon ng China Coast Guard ang pumigil sa Pinoy fisherman na sakay ng FB Legendary Joe at pilit pinababalik sa dagat ang mga nakuha nilang seashells. At sinabing, pearly shell from the ocean. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. 0 degrees. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Libong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Monday on a Friday. Ayan, everyday is a Friday kasi sa 2x2, Henry. Alam mo naman, ang feeling ng Friday, pag nabanggit mo kasi ang Friday, may konting sipa, may konting nakakalikha ng konting sigla. Tsaka maganda yung Friday dahil lumalabas yung mga Girl Friday. O yun, sino mga naman. Dahil nga papunta na sa weekend, kapag Friday, weekend, ibig sabihin ay makakapahinga na. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya?
Patuloy nating ninanamnam ang lamig ng panahon. Mamaya kuha nga tayo ng update sa Pag-asa. Sana naman patagalin ang mga hanggang mga Marso o Abril itong lamig na ito. Ano, kung may magagawa ba ang Pag-asa kaya sa ganon? Pwede bang pwede bang all year round ganun na tayo. Ganun na tayo. Para hindi na parang tayo doon sa inyo sa Amerika. Sa Amerika. Para hindi na tayo pupunta ng Hong Kong, Taiwan, ng Canada, Japan. Kasi Japan ngayon, partner, ha? Lintik nga ang lamig, nag-yelo-yelo yung ibang mga lugar. Japan at Korea. Uy, teka, sa Japan may balita pala dyan na may isa tayong kababayan na inaresto. Mamaya nga ikuha tayo ng update dyan, Mother. May isa daw tayong kababayang inaresto at alam mo kung bakit? Ba't hinuli? Anong dahilan? Dahil meron daw namatay na iniwan, inabando na yung patay. Wala pang naibibigay na anumang detalye ang Department of Foreign Affairs. Hindi naman siya ang pumatay. Inabandon na niya lang ang mukhang pumatay. Sa initial report, walang binabanggit na ganun. Pero abandoning, sabi na nakalagay doon sa initial report. So pag iniwan mo ang isang namatay na kaya mo namang isalba o dalhin sa pagamutan o i-report sa pulisya, may pananagutan kahit dito sa atin yan, Henry. Talagang meron tayong responsibilidad, meron tayong tumulong sa kapwa. Sige, at kukuha tayo ng update dyan. Kumusta ang mga na-traffic nitong weekend? Na ang pumuna pa mismo ay ang Coldplay. Ang Coldplay. Ikaw ba fan ng Coldplay, ka Henry? Pinapanood ko actually, kakagabi ko lang sila nakilala? Oo, hindi na naririnig ko kilala mo na dati. Pero yung mga kanta nila, hindi ko masyadong natatanda. Ito. Ayan. Matagal na itong ginagamit ng 2x2. Ito yung musika ng Coldplay. Ayan. Pero ang kanilang paborito ko pala, na hindi ko alam na silang kumanta, yung Fix Me. Fix Me. Fix Me. Parang iba yun, parang Ray. Parang iba yata yun, ano? Hindi ba yun? Hindi ba Coldplay yun? Naloko na. Parang iba yata yun, ano? Dadagukan tayo pala ng Coldplay dito. Matindi dahil andun pa pala si BBM nung Friday. Nung ipakita mo nga, Mother, ipakita nga natin yung video na kinuha natin dyan sa concert ng Coldplay na pinuna ang traffic dito sa hindi Manila. Pag sinabing Manila ng isang dayuhan, ibig sabihin nun ni Pilipinas. Magagalit si Mayor Hani Lacuna. Hindi si Mayor Hani Lacuna. Sabi naman ni Mayor Hani Lacuna, kalayo-layo ng concert din sa amin, ba't nadamay kami rin? Kaya nga. Hindi kasi Manila is the capital of yan ang kinikilalang kapital ng mga dayuhan ng Pilipinas. Ng Pilipinas katindi nung banggitin, andun pa pala si BBM. Naku po, talaga namang napatakip ng mukha si BBM doon sa video. Pwede ba natin pakita, Yuel? Pakita yung video. Pakita mo yung kumakanta Tapos nakapag-compose nung second night, nakapag-compose na ng awitin si Chris Martin. Si Chris Martin, yung kanilang lead vocalist ng awitin tungkol sa traffic dito sa Pilipinas. Asa na ba? Ito, pakinggan natin. Ito muna yung nagsasalita siya tungkol sa traffic. Lagyan natin na audio. Ayan. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. I think, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So thank you for making the effort to come through all of that bullshit to be here. Pero ang sagot doon nga naman ni BBM, I will fix you. I will fix you. Pwede. Kanta rin ng Coldplay. Hindi. Bumuo na ng kanta. Gumawa na ng kanta ang Coldplay tungkol sa traffic sa Pilipinas, sa Metro Manila. Sige nga. Yesterday we sang about Manila in the rain. But we're not gonna sing that song again.
There's only really one thing that remains. The traffic in Manila is completely insane. If you want to drive somewhere, then I'm warning you. A 2-mile drive will take a week or two. If you want to get back home in time for your bath, well, I'd allow yourself about a year and a half. Oh, we can't wait to play Manila again, but the traffic here is completely insane. Oh, we can't wait to play Manila again, but the traffic here is completely insane. Hey! Oo, siya pala compose, no? Sila na, instant. Wala ko sa Ribalera tumira. Pero Yan may ang sagot daw sitwasyon. naman dyan, kumbachero. Ang sabi raw naman ng MMDA, tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, but lights will guide you home. And ibig sabihin daw? ignite your bone. Ano raw ibig sabihin nun? And I will try to fix you. Totoo nga naman na yung naranasan traffic na rin naman na yun, labas na ng MMDA yun NLEX NLEX talaga ang napakagrabe. Alam mo ba, Henry, nung magpunta ako ron, ay hapon pa lang, umalis ako pasado 2:00, dumating ako doon mag-aalas 4. Yung papasok sa Philippine Arena, maluwag pa. Pero so hindi totoo yung mga nababasa ko na kwan. Umabot ng hanggang Balintawak exit hanggang hindi, eto nga. Pamuntot na ng EDSA. Eto nga, nung mga pasado 2:00, nung papunta pa lang ako, matraffic na hanggang Skyway. Skyway hanggang Skyway 3. Hanggang pababa ng Balintawak hanggang doon sa toll plaza sa Balintawak, grabe ang traffic. Paglabas mo ay ang haba ng traffic hanggang sa gawin na ng May Kawayan. Pero nung kapag papasok na doon sa sa arena malayo na. pa. Malayo pa. Ibig sabihin, yung buong stretch ng NLEX ang may problema. Hindi yung papasok sa Philippine Arena dahil ang luwag Nung makalagpas na ako doon sa traffic, ang luwag pa doon sa papasok sa Philippine. So hindi yung Philippine Arena, Manila. Hindi yung Philippine Arena ang nagiging cause. Ang naging cause ng traffic nung oras ko na yun, nung oras na magpunta ako, kundi itong buong stretch ng NLEX. Ano ang problema diyan? Siguro nga dahil sa volume. Siguro nga dahil sa volume. Sa dami ng mga sasakyan dahil weekend. Puno yung kita ko sa mga video. Talagang dahil puno yung weekend. Philippine Arena. Ay, puno talaga. Sold out. Sold out yan. 2 gabi. Ay, nako. Dapat talaga pag baka kailangan ng lagyan ng panibagong NLEX, yung NLEX elevated NLEX sa sobrang traffic. At tinan nyo, mismo ang Coldplay ang nakapansin ng napakabigat na traffic sa atin. Number 1 in the world. Oo, totoo naman. Sabi nila. May ano bang survey itong lumabas na number 1 in the world. Pero kunyan nothing new. Hindi naman palagay ko bago yan sapagkat marami ng mga lumabas na artikulo tungkol dyan. Pero hindi dahil sa yan hindi na bago o dahil sa yan andyan na magsasawalang kibo na tayo. Dahil pero pag tayo ganon. tumigil sa pagsasalita, para bagang tinatanggap na natin na normal lang ang ganyang traffic kahit na tayo ay nagbabayad naman ng buwis. Kaya pag nagawa yung tren na aking ipinagagawa mula sa... Ayun ang kailangan natin. Malapit-lapit na yung tren na pinapagawa natin. From Subic to Manila, Yo! to Calamba to Bicol. Yun! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras! Hoy, alas 16 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. RH!
Number 1. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 22 na sa buwan ng Enero 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. MMDA ilulunsad ang grocery palit basura. China nagpadala ng 27 barko sa West Philippine Sea. Shed Commissioner sinuspinde ng 3 buwan. Vice President Sara Duterte nagpasalamat kay Senator Amy sa pagsuporta nito sa kanyang pamilya. Paninita ng MMDA enforcer sa isang airport police. Isa lang ba ito? Dalawa ito na dumaan sa EDSA bus lane na uwi sa mainitang pagtatalo. 4 na pulis sa Zamboanga City sinibak sa kasong robbery. Naku po, inang pulis ha. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Henry Uri. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Bago sa detalye ng ACS Balita, narito sa linya natin, Henry. Ang Pag-asa, si Kuya Alzar Aurelio magbibigay sa atin ng update. Magandang morning, Alzar! Ayun, nako. Naputol. Nilamig. Malamig kasi ang umaga dahil pa rin sa amihan. Ilulunsad ng MMDA ang grocery palit basura sa mga barangay para iwas baha at matiyak ang kalinisan sa mga komunidad. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na ang grocery palit basura ay kabilang sa mga hakbang ng gobyerno ng ilunsad ang malawakang paglilinis sa buong bansa sa layuning maging bahagi ang lahat ng mga Pinoy sa paglilinis sa kapaligiran, partikular sa Ilog Pasig na ngayon ay pinagaganda ng Marcos Administration. Ayon kay Artes, sa mga basura na maaring pakinabangan ay pwedeng i-recycle at maaring ipalit ng bigas, dilata, toyo, asukal at iba pang grocery items. Tinukoy pa ni Chairman Artes ang water lily sa Pasig River na ginagawa na ngayong lily pot o paso at uling para magamit na panggatong sa halip na magputol pa ng mga puno. Samantala, halos 27 barkong ipinadala ng China sa West Philippine Sea na ayon kay US Air Force Colonel Raymond Powell ay isang maritime security expert na isang major maritime militia rotation. Ipinadala ang 27 barko ilang araw matapos magkasundo ang Pilipinas at Beijing na bawasan ang tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ayun, yung palang sagot nagdagdag pa ng mga vapor doon. Parang art of war lang, the best defense is offense, kumbachero. Alas 6:25 ang ating oras. Teka, ito na ang si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Kuya Alzar, magandang morning. Magandang morning po sa ating lahat. Una sa lahat, wala po tayong low pressure o binabantayang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ganun din po sa Dagat Pasipiko. Inaasahan natin ang malamig na panahon sa Northern Luzon, Central Luzon, ganun din po sa Calabar Luzon at Metro Manila. Dahil sa amihan, may inaasahan na mahihinang pag-ulan, maulap na mahihinang pag-ulan sa Apayao, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Island. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda ang at maliwalas na panahon kung saan ang halos buong araw asahan po ang bahagyang maulap ang kalangitan maliban na po sa mga biglaan na pag-ulan.
Ang mababang temperaturang inaasahan po natin sa Metro Manila ay 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 22 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 degrees Celsius. Ayan. Opo. Alzar, may paglakas ba ng amihan nitong mga nakakaraang araw at may ina-expect ba kayo in the next coming days? Opo, lalakas itong amihan sa susunod na 3 araw. Ngayon, halos buong Luzon. Oo. Bukas, buong Luzon na. And then, sa Miyerkules, Luzon, Visayas. So, opo, lalakas itong amihan po. Matindi pag pala sinabing buong Luzon na gaano ka-intensify ito, Alzar? Pag lumakas po amihan, hindi lang po malamig na panahon. Siyempre, may mga lalakas yung ulan. May concentrating ulan sa eastern section ng bansa. Lalo po sa Cagayan, tulad sa Cagayan Valley, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas. Yung pag-ulan sa mga lugar sa Mindanao, posible bang maging ganyan din ang mga pag-ulan dito sa binabanggit mo mga lugar, Alzar? Alzar? Naputo na. Wala na. Oo nga, dahil itong mga nakakaraang araw, yung shear line, di ba? Sa Mindanao, yung lamig kasi umaabot hanggang Visayas, tapos sumasalubong naman yung mga mainit na hangin. Tapos nag-create ng shear line, kaya nagpabaha sa Davao provinces. Yun nga sana ang gusto nating malaman sa Pag-asa. Kung mayroon ding shear line. So, kung ang mga taga Mindanao ay makakaranas uli ng ganyan. Sinuspindi ng 70 araw ang Commissioner ng Commission on Higher Education o CHED na si Aldrin Darilag dahil sa mga kinakaharap na kaso, kabilang ang grave misconduct, neglect in the performance of duty at abuse of authority. Opo. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera III, inisyu ng Office of the President ang suspension order dahil sa presidential appointee itong si Darilag. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa pagsuporta nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinaabot ni VP Sara kanyang pasasalamat sa isang Facebook post kahapon. Sabi ng pangalawang Pangulo, prinsipyo lamang ang mayroon sila at walang iba, habang ang pinagmamalaki lamang anya ng kanyang pamilya rin ay ang pagkakaroon nila ng isang salita para sa kapakanan ng bayan. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin. Apo, wag rin kayo, gising na. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang paninita ng MMDA traffic enforcer sa isang airport police na nahuling dumaan sa EDSA bus lane kahapon ng hapon. Ito yung video. May audio ba ito? May audio? Ha? Sa isang video na nakuna ng MMDA enforcer, makikitang galit na galit ang mga miyembro ng airport police nang sila'y sitahin dahil sa pagpasok nga sa EDSA bus lane. Tumangging ibigay ang lisensya at tinangkapang agawin ang ito pala. Tinangkapang agawin ang cellphone ng enforcer na nagdulot ng kaguluhan. Ayan o. Oo, ayan o. Ayan, kita ko. Dalawa nga, hindi lang ang isa. Tanong, sila ba'y otorisado riyan? Hindi. Kanya, bakit siya makikipaggigilan riyan? Talaga. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, miyembro ng Airport Police na nagpakilala rin bilang miyembro o empleyado ng DOTR, ang lalaking lumabag sa batas trapiko. Eto na, may latest na ho dyan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Umaksyon na ang MIAA, Manila International Airport Authority, at sinuspindi na ang dalawang airport police na ito. Ipinagutos ni MIAA General Manager Eric Ines ang immediate suspension. Ito ang pangalan, kina Airport Police Officer 2 Raymond Anuran at Airport Police Officer 1 Michael Lilis na nasa official mission daw. Pero kahit na sila'y nasa official mission, hindi pa rin sila pwedeng dumaan sa EDSA bus lane dahil pang bus nga lang yan. At saka may talagang mga otorisado lang, ambulansya. Ambulansya, tsaka yung nga. Sasakyan ng Pangulo. Yun lang. Malinaw naman na yun at maraming beses na. Eto, mga persons in authority pa ang lumalabag. Mabuti nga't ganun katindi ang mga taga MMDA ngayon at hinuhuli lahat. Ayan, dahil nga sa
Dahil nga sa pagmamatigas, ayaw ibigay yung lisensya at hinahablot pa yung yung pala yun, no? Yung cellphone, sila'y bukod sa tinanggal na at sinuspindi na, ay itutuloy pa ang investigasyon sa kanila at inatasan na itong si retired Brigadier General Manny Gonzales, ang Assistant GM for Security and Emergency Services ng NAIA, para imbestigahan ang dalawang airport police na ito. Samantala, sinibak sa serbisyo ang 4 na pulis na sangkot naman sa pagnanakaw ng 2.1 million sa isang negosyante sa Zamboanga City noong November 2023. Ayon kay Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, napatunayang guilty ang 4 sa kasong grave misconduct dahil sa pagnanakaw nila sa bahay ng negosyanteng si Al Gabid Umabong Abdul sa barangay Tetuan. Lumilitaw na pinasok nila ang bahay ng biktima sa pamamagitan ng peking warrant of arrest laban sa ama ni Abdul at nagpakilala silang mga miyembro ng Regional Special Operations Group. Matapos pasukin ang bahay, dito na nadiskubre ni Abdul na sari-saring mga mobile phones na kanyang ipinagbibili ang nawawala, bukod pa sa malaking halaga ng cash. Nakilala mga pulis na sinibak sa pwesto Matindi, na sina Lieutenant Ariel Holatoria, si Teniente, 43 years old, Staff Master Sergeant Al Najir Inawat, 41 anyos, Staff Sergeant Edsel Nicolas, 42 anyos, at Patrolman Ryan Apostol, 31 anyos. Ano naman yung mga ito? Babata pa. naman yan. Talaga naman. Nagiging general pa naman sana itong mga ito. Kaso general problem na ito. Wala na. Tapos na. Wala na. Tapos na ang kanilang maliligayang career. araw. Ayun. ACS Balita. Susunod! Naku po, inang, meron na naman palang oil price hike bukas. Magkano? Abangan natin mamaya at meron tayong update dyan sa Tondo. Ano bang naiwan matapos ang pista ng Tondo? Ano ang naiwan? Anong sitwasyon? Alamin natin sa report ng ating mga Rage Reporters sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33. This Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Alas 6:37 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. ACS Balita! May nakaamba na namang oil price hike bukas. Ito na ang 3 beses na price adjustment ngayong taon. Sa pagtaya ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, halos piso na naman kada litro ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina at diesel, habang maaring wala namang paggalaw sa gaas o kerosene, at kung mayroon man ay baka katiting lang o baka naman 10 centimos lang daw ang pwedeng maging pagbabago. Samantala, ipinagtanggol ng Presidential Security Group o PSG ang paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng chopper para manood ng concert ng Coldplay. Ayon kay PSG Commander Major General Nelson Morales, banta sa seguridad ng Pangulo ang matinding daloy ng trapiko papuntang Philippine Arena. Tsaka pwede naman talagang gamitin ng Pangulo yan kahit pa saan, di ba? Ako nga, gusto ko nga sana makisakay kung nalaman ko lang ka Henry Oo. Hindi ko lang nabalitaan Hinabol ka raw kaso nakaalis ka na nasa NLEX na ako, kaya sabi ko hindi na. Okay na ako. Alas 6:39 ang ating oras. Diyos Maraynaga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na.
Nagbabala ang DILG sa mga opisyal ng barangay laban sa pakikialam sa ongoing signature campaign para sa charter change. Ayon kay DILG Undersecretary Felicito Valmusina, dapat na hindi makisawsaw ang mga opisyal ng barangay sa signature campaign at hindi rin dapat magamit ang mga barangay hall sa People's Initiative. Samantala, tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na hindi makaapekto sa kanyang trabaho bilang senador ang bribery conviction na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan at tutuparin ang mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Paliwanag ni Estrada, hindi pa naman final and executory ang desisyon ng anti-graft court at marami pang remedies na maaaring gawin katulad ng pagkahain ng motion for reconsideration. Motion for reconsideration sa Sandigan mismo at kung sakaling ma-deny pa ay hindi na, sa Supreme Court na sa yun. Supreme Court na, Diretso na sa Supreme Court. Kaya matagal-tagal pa yan. Bagamat siya acquitted dun sa plunder di ba? Sa plunder acquitted, meron lang conviction dun sa bribery. Alas 6:40 ang ating oras. Ano ba ang naiwan? Ano ba ang mga natira matapos ang pista sa Tondo? Naku, parang nakikinikinit ako na. Ito nga ba rin ang nakita ni Boy Gonzales, RH29. Boy Gonzales, come in, boy! Kabuuan na Jerry Henry ang pista ng Tondo dito sa sakop ng Station 1 ng Manila Police District. Naging mapayapa naman pero may mga ilang reported sila na nagkaroon ng batuan. Ayon kay Lieutenant Colonel Melvin Florida, ang hepe ng Raksabago Police Station, nagresponde ang kanya mga tauhan sa Velasquez Street sa Ugbo. Nagbabatuan yung kalalakihan. Bakit? Bakit nagbabatuan? Baka naman nagbabatuan ng tinapay. Lasing na rin. Ay, Jesus, Mario Josep. Lasing na rin. At nang magresponde ang mga pulis, ay nagtakbuhan na yung mga kalalakihan. Wala na silang inabutan. Ay, ito, may video nga pala, oh. Ayan, oh. Hanggang ngayon, yung Velasquez Street, Kaderi, ay hindi pa tapos yung pagdiriwang ng mga residente ng Velasquez. Dahil hanggang ngayon, kanina lang. Ano ginagawa? Nag-iinuman pa. Hindi pa tapos. Inumaga ng inuman. Inumaga na sila ng inuman. Boy, ang tawag dyan, nagbabanlaw. Nagbabanlaw lang yung mga yan. Hindi pa tapos yun. Ang daming bote. Marami din ako nakita sa mga Huwag kang pumasok dyan. Huwag ka muna pumasok dyan at baka matagayan ka, boy. Hindi. Nang dumadaan kami dyan, sabi ko, makikiraan lang po. Tama. Bukod sa matagayan, baka mapulutan ka pa riyan. Makikiraan lang po. Hinahanap lang po kami. Hindi ka naman inalok. Hindi ka naman inalok. Hindi naman, nasabi ko, hindi po ako umiinom. Sige, hindi ka umiinom. Magpainom ka na lang. Hindi mo sinabi sa'yo. Pare. Hindi ka pala umiinom Magpainom ka. Wala na kami rito Sino hinahanap mo? Meron lang po, yung nagkaroon ng gulo na banda dyan sa may Ugbo. Pero ngayon ay matahimik naman, pero tinatapos na lang ng mga kabataan pa rin. Nakita ko na nagiinuman pa rin dito sa kahabaan ng Velasquez Street sa Tondo. Mula dito sa may area ng Kapulong, pinagtas ko agad dito sa malapit sa pinakadulo. Pero ang sabi nga ni Colonel Florida na naging mapayapa naman yung kabuang sakop niya ng Tondo. Merong walang nangyari, may saksakan. Ang nangyari lang, minor lang, yung nagbabatuan kapag nag-aaway, nalalasing na yung ibang mga kabataan, nagkaroon ng batuan. Pero pag nirespondihan nila, nagtatakbuhan na ang mga kabataan. Yan pa rin yung sitwasyon natin dito sa area ng Tondo. Naugnay sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di sa race, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, boy! Samantala sa Malate, Maynila naman, isang chef ang inaresto matapos magwala
at makakuha na ng marijuana na may street value na halos 2,000 piso. Kinilala ang suspect na si April Manapul, 31 anyos, na unang hinuli dahil sa alarming scandal matapos itong ireklamo ng mga opisyal ng barangay sa lugar. Samantala, patay ang isang 2 taong gulang na batang lalaki naman ng madulas at malunod sa irrigation canal sa barangay San Roque sa San Mateo, Isabela. Samantala, patay din ang matagpuan ng 3 taong gulang na bata na nahulog naman sa septic tank ng isang piggery sa Dingras, Ilocos Norte. Pumalo sa record high na 20.05 million metric tons ang lokal na produksyon ng palay noong isang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 19.9 million metric tons noong 2021 at 19.75 million metric tons noong 2022. Noong lang huling quarter ng 2023, pumalo sa 7.23 million metric tons ang palay output sa bansa, 36% ng kabuuang produksyon noong nakalipas na taon. Bulto ng produksyon ng palay ay mula sa Central Luzon, sinundan ng Cagayan Valley at Western Visayas. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Henry Uri. Yung daw sunog dyan sa Antipolo Rizal ay fire out na. Alas 6:20 idineklarang fire out, umabot lamang sa unang alarma. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Totohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Come on! 10 minuto lang, alas 7 na. Painitin natin ang ating Monday morning, ang malamig na Monday morning. Wala ba tayong silabat yan? Yun ang masarap, salabat. Salabat talaga. Mother, where is father? Meron ba tayong salabat dyan? Yun di yung instant salabat, wag yung instant. Wag yun. Ang tamis eh. Subukan ko yun. Ako po, napakatamis. Sumusulak na luya talaga. Dapat talaga mag-exert ka ng effort na ipagluto ka ni mother ng salabat. Pag pinagluto ako niya ng salabat, bibilhan ko yan ng puto bongbong. Yun, ako naman. Tama yan sa lamig ng panahon natin ngayon. Ating Marilan Lagniton, magandang morning. How are you? Enjoy daw din pala siya dun sa concert ng Coldplay. Kahit daw na-traffic ng kotakot-takot, ay sulit na sulit. Sulit na sulit. At tama niya, sabi niya, tama, yung halos sabay pala kaming nakapunta ron. Hindi yung Philippine Arena ang dahilan ng traffic. Yung buong stretch ng NLEX. Pagpasok pa lang nga dito sa Balintawak Toll Plaza, antindi na eh. At saka malaki naman ang parking capacity ng arena. Malaki. Siguro nung maipon na lang nung mga siguro mga alas 5, alas 6 doon, siguro pwede nang tumukod na talaga doon dahil naiipon. Umimbudo na. Pero nung maaga pa, hindi eh. Kaya nga nagtaka ako, hindi pala arena ang dahilan ng traffic. Nung mga oras na yun, bago mag alas 4 dahil maluwag pa ron. Pero buong stretch ng NLEX nung bumiyahe ako na yan, talagang gapang kami sa NLEX. Kaya hindi ba pwedeng tanggalin na yung mga barrier na yan? At mag-invest sila sa reader para dadaan ka na lang, bahala sila. Hindi mabasa yan, hindi walang bayad. Para wala nang barrier. Tulad nung nasa Mindanao Avenue, di ba? Wala nang barrier doon. Bakit doon umubra? Bakit sa iba hindi? Sabi naman ni Kuya Julius Corpus ng TRB, sila raw nasa proseso. Papunta raw tayo dyan. Ang tanong kailan kaya?
Yun lang. Sa susunod na concert ng Coldplay. Talaga palang Coldplay palang Coldplay palang pinaghahandaan Ayan nako. Eto sa mga mahihilig sa Facebook, sa social media, lalo na yung mga vlogger dyan, naging instant broadcaster, naging instant commentator, instant reporter, inuulit ho natin ang paalala natin na ang ating kalayaan sa pamamahayag, andyan. Meron tayong freedom of expression. Pero, it comes with responsibility. Power comes with responsibility. Sabi nga ni Uncle Ben kay Spider-Man, with great power comes great responsibility. Hindi yung maninira ka na lang ng maninira ng walang patumangga, lalo na kung wala ka namang basihan. Di ba? Wala kang ebidensya. Meron tayong cyber libel law. Meron tayong cyber libel law. At ito mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, paalaala inuulit natin sa mga mahihilig sa Facebook. Ayan, yung mga nagpo-post, hindi lang Facebook, social media. Ano ba yung dating Twitter? X. Yung X. Instagram, TikTok. Ayan, meron hong naging desisyon ang kataas-taasang hukuman. Ito yung bagong-bago lang, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Meron hong isang idinimanda, abogado yata ito, idinimanda ng isang kongresista mula dyan sa Marawi dahil sinabing siya ninakaw niya yung pera dyan sa yung pondo para dyan sa Marawi. Nagdemanda, nakita nitong congressman yung post. Nakita ni congressman yung post nito na lamang 2020. Yun palang post ay early 2019. So mahigit isang taon ng mahigit. Mahigit ng isang taon. At nung magdemanda itong kongresista, ang depensa nung abogado, wala na yan. Bata, wala na yan. Tapos na. Mula nang i-post ko yan, mahigit isang taon na. Sabi pang ganun May prescriptive period tayo, May prescriptive period. Bata, wag kang ganyan. Parang ganun ba eto ngayon. Eto ngayon. Sabi nung nagdemanda, nasa akin ang huling halakhak. Mukhang nasa kanya nga huling halakhak. Dahil umabot ho sa Korte Suprema. Sa lower court ay dinesisyonan nito diyan sa Quezon City RTC, Ka Henry. Dinesisyonan guilty sa cyber sa paglabag sa cyber law dahil sa paninira do sa post na yon. Pero ang sabi ng hindi nalinaw ng lower court kung bakit nila dinesisyonan ng ganon yung ng guilty yung akusado. Eto ho, naglabas ho ng paglilinaw ang Korte Suprema at sa kanilang desisyon, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Sinasabi ka? Pakinggan po ninyo at aking babasahin. Ito po ay dito sa aking cellphone 12 with the memory of 5 MB. Ganito mo ang ating mababasa. Upon a careful evaluation of the foregoing cases, matapos ang malimi at masusing pagsusuri sa naturang kaso, ang korte holds that the prescriptive period of libel ay itinuturing na ang prescriptive period ng libel must be counted ay maaaring bilangin from the day simula sa araw on which the crime is discovered. Kung kailan ito na-discover by the offended party. Ng isang offended o apektadong partido. Oo, nung nagrereklamo, nung nagpapile ng kaso. Dito ho kasi sa nangyari. Ibig sabihin pala, partner, halimbawa, may na-discover tayo ngayon
Pero yun na nga, parang yung kay congressman. Dito, sa congressman. Yung pero kay congressman ay parang March or April ipinost ng 2019. Nag-file siya ng kaso December 2020. So mahigit ng 1 taon. Dahil 2020 niya lang na-discover. Dahil na-discover niya Oktubre. October ng 2020. October 2020. So mahigit ng 1 taon. Ang depensa nung akusado, mahigit na 1 taon yan. Tapos na ang prescriptive period. Yun ang dahil interpretasyon niya sa prescriptive period. Ang bilang niya ay mula nung i-post niya. Ang sabi ho ng Korte Suprema, hindi dun sa kung kailan ipinost. Hindi dun sa kung kailan ipinost yung mapanirang artikulo sa social media, ang bilang, ang pagbibilang sa 1 taon. Kung kailan ito na-discover. Kung kailan na-discover. At may patunay yung akusado na na-discover lang niya yun, may screenshot siya na ito'y nakita lang niya. Kasi pwede naman talagang wala kang kamalay-malay, sinisiraan ka na pala. Pero kung ang pagka-discover naman ay naikwento lang ng kanyang kaibigan at wala namang screenshot, at wala namang ebidensya. Halimbawa, alam mo ba, ikisiniraan nitong taong ito noong 1947. Naikwento 2023 na. Hindi pwede kapag kwento lang. Hearsay yun. Ang tawag doon ay hearsay yun. Pero kapag ikaw merong nakuhang screenshot o recording mula doon mismo sa social media site, doon pa lang bibilang yung 1 taon na kailangan mong ma-file yung kaso. Yun ang naging paglilinaw at desisyon ng kataas-taasang hukuman, at sinabi ng hukuman, denied yung motion motion to quash ng abogado, at pinanatili nila ang hatol ng lower court na guilty. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Number 1. Diyan ka, Henry, ito'y isang paalala talaga sa atin, sa mga kababayan natin na hindi ang freedom of expression, ang kalayaan sa pamamayan is not absolute. Correct. May kasama itong responsibilidad. Kaya sa mga mahilig magpo-post dyan, ng kung ano, siguro kung pinupuri mo ang kapwa mo, walang problema doon. Pero kapag ikaw ay pumupuna na, at ang pagpuna, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, lalo na sa mga taga-gobyerno, ay obligasyon natin. Tungkulin ho nating lahat yan. Wag ho tayong mananahimik kung tayo ay mayroong nakikita na hindi tama, may naririnig na hindi maganda sa gobyerno natin. Hindi lang tayo ini-encourage na magsalita, at yan ang sabi nga, ito'y obligasyon natin. Tsaka meron tayong kasabihan, ang iyong karapatan at kalayaan ay nagwawakas kapag ang kalayaan at karapatan ng iba ay umiral na. Kaya nga, kapag tayo nanahimik, aakalain ng mga gumagawa ng kasamaan, tama yung kanilang ginagawa. Correct. Kaya nanahimik na kapag tayo'y nasanay na at nasanay, alam mo, sa traffic, tumahimik na tayo. Parang normal na lang ang buhay. Okay naman pala. Sasabihin ng mga nandiyan sa gobyerno, okay naman pala. Napansin lang naman pala ninyo yan nung magsalita lang yung taga-Coldplay. Huwag na nga natin imbitahan yan para hindi ninyo mapansin ang traffic natin. Mananaig daw ang masasama kung ang mga mabubuti ay walang ginagawa. Yun. At doon lang tayo, wala nang mangyayari sa atin. Pero inuulit natin, may kaakibat hong responsibilidad. Ang pagsasalita. Ang pagsasalita, kailangan ho ng ebidensya, at kailangan yung tatayuan mo yan. Mamaya ho, total online ang pinag-uusapan natin tungkol sa social media. May mga kausap tayo, ang BIR Commissioner mismo. Kala ko online selling tayong dalawa. Yun ang tanong ng mga online, maraming tanong ang mga online sellers. Ipapamain mo na yung trophy sa tabi mo. ito. Kaya lang, hindi akin kasi yan. Marami hong tanong ang mga nasa online selling business tungkol sa magiging panuntunan sa kanila ng BIR. Mamaya ho sa pagpapatuloy ng palatuntunan. Sandali po lamang.
sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 22 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dalawang airport police na nakipagsagutan sa MMDA sa pagdaan sa EDSA busway, sinuspindi na. Samantala, masayang kapistahan ng Santo Niño sa Tondo. Nahaluan ng kaguluhan, mga bote. Umulan sa isang lugar sa Velasquez Street. Tatlong sospek sa pagnanakaw, pagpaslang sa dentistang Kagawad sa Oriental Mindoro, hawak na ng pulis. Barangay Hall sa Bulacan, pinagbabaril. 3 patay. Death toll sa Davao landslide, umakyat na sa 15. At 4 na ledak bills. Chacha kasama sa agenda sa pagbabalik sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako si Henry Uri. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Unahin natin si BIR Commissioner Romeo Lumagi na nasa Zoom. Ka Henry, magandang umaga po Commissioner, si Ka Jerry at si Ka Henry po. Ito, ngayong sa 2x2. Magandang umaga sa inyo, Ka Henry at Ka Jerry at sa mga taga-subaybay ng DZRH. Opo. Una ho, marami hong katanong. Teka, unahin ko muna yung ease of paying taxes na nalagdaan nitong nakaraan. Paano ba, Commissioner, magiging mas magaan na ngayon ang ano bang laman nun at ano bang dalang kabutihan nun sa mga taxpayers natin? Well, marami pong features yung ease of paying taxes na batas na kakapasalan po. Ano? Una-una na dyan, ginawa na po natin yan, natanggal na po natin ang annual registration fee na 500 pesos. So, hindi na kinakailangan na bayaran po yan taon-taon. At pangalawa, magkakaroon po tayo ng taxpayer segmentation. Yan ang pinaka-importanting, isa sa mga pinaka-importanting nandyan sa batas na yan, na magkakaroon tayo ng large, medium, small at micro. At magkakaroon tayo ng iba't ibang adjustment sa mga compliance ng mga taxpayers na maka-classify as small at saka micro. Yun hong 500 na registration fee, sa lahat po yun, attorney? Sa business, tsaka doon sa mga, ano ba tawag doon? Ikaw ba yung VAT? Pati sa mga VAT, sa mga VAT na tulad doon namin, attorney? Tama po yan. Sa lahat po yan ng magre-rehistro. So, kunyari sa mga whether VAT or non-VAT, basta rehistrado mga negosyo dyan na nagbabayad ng annual registration fee na 500, wala na po yan. Pero annual pa rin ang registration. Wala na lang bayad. Hindi na rin magre-renew kasi talaga kung registered ka na. Yun na nga ipinupunto so ito ko nung nakaraan. Commissioner, mapa-individual, kagaya namin ni Kumbatsero, at mapa-korporasyon o mapa-kumpanya, basta negosyo at sakop po nito, wala na po yung 500 na renewal fee. Wala na po. So yung normal na pagpa-file na lang po ng mga annual income tax returns at saka kung ano-ano yung mga iba pang fina-file normally sa pagre-report ng revenues at income. Oo. Kasi nga naman, pagka ikaw ay rehistrado na,
Ba't paulit-ulit na paulit-ulit ka magbabayad? Yun nga ang tanong ko nung mga nakakaraan. Mabuti parang narinig nyo, Commissioner, yung tanong ko nung na yung reklamo ko nun. Ba't ba taon-taon na lang magre-register tayo? Talagang narinig ka ni Commissioner. Ano po kasi, nasa batas po kasi yan noon. Kaya kinakailangan talagang gawin. Okay. Teka muna, kung nasa batas yan noon, di dapat ibalik ninyo. Ibalik pala ninyo yung mga naibayad na namin noon. Di ba? Kasi yun napirmahan ng naging effective po ang Ease of Paying Taxes Act ngayon pong January 22. So, nandyan po na sinasabi ng batas na hindi na kailangan yung bayaran ng registration fee na po yan. Meron ng amendment sa batas. Okay. Isa hong karaniwang, marami ho tayong mga kababayan na okay naman na magbayad ng buwis. Ang problema nga lang talaga yung napaka-masalimuot, Commissioner, na kailangan ka pang umupa ng accountant para lang maintindihan mo ang tamang proseso ng pagbabayad ng buwis. Dito ho ba sa ease of paying taxes na to, na-address na po ba yan? Well, iyan ang isa sa sisikapin natin na gawin, mas pasimplihin lalo na po doon sa mga small at micro business enterprises na hindi maging pareho ang requirements sa mga malalaking mga kumpanya na mas komplikado normally ang operasyon at mas malaki ang revenues, kaya medyo iibahin natin yung mga requirements. At marami rin tayong ginagawang updates dito sa BIR na mas sisikapin talaga natin na mas mapadali at mas maging simple ang proseso ng pag-report at pagbabayad ng buwis. Lumaki ho ng gusto ang dahil sa pandemic itong online business, itong mga dumami ang mga online sellers at sila nga ho ang nakikiusap sa amin na makuha kayo at magtanong ano ho bang Pero tika muna kung Batsyero, linawin ko lang pala, Commissioner, yung pagbabayad ho ng buwis ngayon online na, pwede na ba? Pwede na po yan. In fact, marami nang nakikita tayong shift sa pagbabayad ng buwis online. Kaya naman tuwing tax filing season ng Abril ay kung paunti ng paunti ang linya ng nakikita natin sa aming district offices. So doon sa website ho ng BIR, meron ng segmento roon kung pwedeng magbayad ng online. Meron po dyan na online filing and the payment system. Meron po tayo dyan. Okay. Puntahan natin itong question ng mga online sellers. Ano ho bang nai-announce na ninyo at naipasabi na ninyo sa mga online sellers natin na ngayon pa lang magsisimula talaga na magbayad ng kanilang buwis? Well, una-una po nag-issue po tayo ng revenue regulations na magkakaroon po tayo ng 1% of half of the gross revenues na withholding tax. Again, lilinawin lang po natin at na itong withholding tax na ito ay hindi panibagong uri ng buwis. Ang talagang buwis na dito ay income tax. Simula pa lang kapag nagnenegosyo tayo, kapag kumikita tayo generally, subject tayo sa income tax. Ngayon, ano ba itong withholding tax na to? Ang withholding tax ay pamamaraan lamang ng pagkolekta ng income tax na binabayaran sa katapusan ng taon or first quarter of the following year. So ngayon ang ginagawa lang natin, nagwi-withhold lang yung source of revenues ninyo. So katulad nito yung mga online selling platforms, kapag ka nagbebenta, yung online platform kung saan nagbabayad ang mga consumers, sila ang magwi-withhold ng 1/2 of 1% bago ibigay dun sa seller yung selling price. So tax, yung nakaltas na withholding tax na ito, maliit lang man po ito, 1/2 of 1%, ay creditable po ito. Kaya ang tawag po dyan, creditable withholding tax, dahil i-credit yan, ibabawas nyo po yan sa ultimately babayaran nyo po na income tax sa pagkatapos ng isang taon. Nagkakalituhan ho kasi at nagkakagulo ngayon yung mga online sellers na ang ginagamit na platform Lazada, Shopee, dahil nagpataw na nga raw ho ng buwis. 12% yata yung ipinatawong buwis dun sa kanilang produkto. Tapos so bali yung ang mangungulekta pala nun ay yung Shopee at Lazada, attorney. Tama po, wala po silang gagawin. Yung mga online sellers po, wala pong gagawin dahil yung online platforms po ang magkakaltas nito. Yung 12% na sinasabi niyan, I think kasi iba po yung 12% na yan. Baka ang tinutukoy po nila ay VAT dahil kung
kung VAT registered po sila, dapat talaga nagpapataw agad sila ng VAT. Wala pong kinalaman ang pag-impose natin ng creditable withholding tax doon. Dahil simula pa lang dapat meron na siguro silang VAT. Yung platform, yung Lazada o Shopee. Pero paano pa, Kumbachero, paano, Commissioner, yung mga nagbebenta lang ng mga online items na mga small online items ng kanilang mga lumang damit, lumang sapatos, yung iba, pagkain. Sakop po ba ito nitong 1%? Magkano po? Magkano kukolektahan? Kalahati half of 1%. Kalahati po ng gross revenues ninyo ay tas 1% po noon. So kung kunyari meron po tayong 1,000, 1,000 pesos, kalahati po noon 500, 1% po ng 500 pesos. So sakop nga po itong mga maliliit na online sellers na nagpe-Facebook lang. Well, yung unang-una nagkaroon po tayo ng threshold para naman dun sa mga maliliit na mga negosyante, kaya pag hindi po tumaas sa 500,000 pesos sa isang taon ang benta, hindi po masasaklaw nitong regulations na to na pag-impose ng withholding tax. 500,000 pesos below ay hindi na kailangan. Hindi po yan masasaklaw ng withholding tax. 500,000 up kahit na gano'n nakalaki ay sakop na. At meron bang bracketing yan, attorney? Wala pong bracketing yan. Yung bracketing po, mangyayari po yan doon na po sa pag-compute kung magkano talaga ang income tax na babayaran pagkatapos po ng isang taon. Tapos i-credit lang po yung unang nabayad dito sa withholding tax. Pero ibabawas lang po. Paano, Commissioner, ang monitoring ninyo nito kung talagang 500,000 below lang o above yung kinikita ng isang online seller? Makikita naman po ng mga online platforms yan. Dahil yung pera naman po ng mga online sellers dumadaan po sa platform. So makikita po nila kung lampas na po ng 500,000. Okay. So para ho sa mga nalilitong online sellers, ano hong proseso? Anong una nilang dapat na gawin? Kailangang mag-register ho sila? Saan ho ba sila dapat magpunta para magpa-register, attorney? Again, well, unang-una po, dapat again, sa lahat ng mga nagnenegosyo, kailangan talaga rehistrado sa BIR. Lahat po yan. So kung hindi pa ho kayo rehistrado sa mga online sellers na hindi pa rehistrado, siguraduhin po sana natin na talaga magpunta po kayo sa aming mga opisina kung saan po may yung district office kung saan po nakakasakop po sa inyo pong lugar. Or pwede rin po kayong bumisita sa aming website. Pwede po meron po tayo dyan portion na ORUS or online registration or new BizReg na portal. Pwede po tayo doon at mag-submit lang po ng mga documentary requirements para po makapagrehistro sa aming ahensya. So mas pinadali na rin po dahil nga pwede na rin po kayong magrehistro online. At kung hindi naman po at wala kayong facility sa online, pwede pong pumunta sa district office at doon po kayo gagabayan kung paano magrehistro. Dahil yan ang unang step. Pagka nagrehistro na, wala na po actually kayong gagawin. Once na accredited kayo ng online na shopping platform, ay sila na po ang bahala kung paano gagawin itong withholding tax system po na ito. Tinatanong ho, kailangan daw ba nilang taasan na yung presyo nila dahil papatawa na sila ng tax ng ng Shopee at ng Lazada. So doon na nila ipapatong sa benta. Well, hindi po dapat resulta ito ng pagtaas ng presyo dahil again, wala tayong ini-impose na panibagong buwis. Yung withholding tax na yan ay pamamaraan lamang ng pagkokolekta kasi nung simula pa lang dapat nagbabayad na sila talaga ng income tax. So wala dapat itong hindi dapat magtaas ng presyo ang mga online sellers. Ano ang gagawin ninyo sa isang online seller na ayaw magparehistro at pilit na sinasabing hindi, maliit lang naman ito. Wala namang hindi ko na kailangan irehistro ito. Una-una, ngayon kasi ginagawa natin na more on in-educate natin ang lahat ng mga online sellers at lahat ng negosyante na nag-engage dito sa online selling dahil kasi gusto natin na masigurado na alam nila ang kanilang obligasyon at dapat gawin
kapag nagnenegosyo sila. Kasi unfair din naman dahil ang dami din nagrereklamo sa atin ng mga negosyante naman na hindi nagnenegosyo through online, kundi doon sa mga traditional na mga tindahan at sila, rehistrado sila, namomonitor natin sila, samantalang ang online na transactions ay hindi sila rehistro at hindi nagbabayad ng buwis, kaya naman sila rin mismo nagrereklamo. So gusto natin maging pantay-pantay ang pagnenegosyo at we have to level the playing field, ika nga. So yan ang ginagawa natin. So ngayon more on education para naman masigurado natin na naiintindihan nila. Pero kung despite the fact na gumagawa tayo ng soft approach na tinuturuan natin sila, pero nakikita natin na talagang hindi pa rin sila nagko-comply, ay syempre kailangan natin na ipatupad ang batas dyan, mapapasara natin sila. At meron na tayong ginagawang parang online kandado na sisikapin natin na ma-shutdown ang website nila or kung ano naman, paano sila nakakapagbenta online. Meron palang ganun, online kandado. Ito may text in question dito, Commissioner. Nabanggit nyo raw yung 500,000 threshold. So kapag daw ba hindi naman umaabot sa 500,000 o hindi lumalagpas sa 500,000 yung kanyang benta, hindi na siya kailangan magparehistro? Well, kailangan pa rin pong magparehistro, no? Kasi kailangan talaga nakikita po yan. So, lahat po, in general, talagang kailangan magrehistro. Ngayon, kung may babayaran o wala, depende na po yan kung malaki o maliit ang inyong benta. So, kung maliit lang po, ay wala po tayong babayaran dyan. Oo. Ang benta nila, kapag ikaw ay nakapagbenta, hindi naman lahat yun income mo, attorney, di ba? May certain percent lang nung naibenta mo, nakita mo. So doon lang ibabase, doon lang i-compute sa net. Sa tubo mo, sa kita mo, sa produkto, ang magiging babayarang buwis. Tama po, yan po yung tinatawag sa pagkababayaran na po natin ng income tax. Pero for purposes of itong withholding tax, kaya po 500,000 yan dahil ang basihan po niyan ay yung gross revenues. So pagka kinumpute na ngayon yung income tax, babawas nyo na po dyan. Siyempre may cost kayo kapag kunyari yung produkto ninyo. Kaya siyempre nagpatong lang naman tayo dyan. So yun lang yung bubuisan doon, yung portion na pinatong doon sa in addition to the cost of goods. So kunyari yung produkto mo ay kahit katulad yan damit, ang cost mo para ma-produce yung damit ay 100 pesos at binenta mo ng 150 pesos. So ang income tax mo lang nababayaran doon nasa 50 pesos lang yung magiging basihan ng income tax. Kung ang gross mo ay 500,000 below, ay hindi ka kasama rito, lalo na kung ang net mo ay mas mababa. Ang neto po kasi natin, ang nakalagay po sa batas, kapag ang neto niyan ay mga nasa 250,000, wala po talaga. Wala pong babayaran kahit income tax, wala pong bayad yan. 250,000. Okay. Kumusta hong compliance? Marami na bang nagpa-rehistro, Commissioner? Well, yan ang natin. Wala tayong datos pa as of now. Pero inaasahan po natin yan dahil last week po nag-conduct tayo ng nationwide tax compliance verification drive na kung saan talagang pinakita po natin sa mga taxpayers yung kanilang mga tungkulin kung paano dapat mag-comply at in-explain natin kung ano ang dapat pa nilang gawin na hindi tayo nag-i-impose ng penalty. So kasi para again, ang ginawa po natin more on information awareness. Kaya hopefully marami tayong nakita doon na hindi rehistradong mga negosyo at magre-rehistro na sila at masaya naman sila na nagagabayan na sila ngayon kung paano magrehistro at ano yung mga requirements. Yan, mga online sellers, at least may mga paliwanag, narinig niyo paliwanag ni Commissioner Lumagi. Isa na lang, Commissioner, yun namang mga influencer. Ito, mas malalaki ang kita nito sa social media, sa online. Ano na ho ang nangyari? Kumusta na ang kampanya ninyo sa mga influencer na yan na ang lalaki ng kita? Pagdating naman sa mga influencers, patuloy ang pag-reach out natin sa kanila para naman, again, kasi ang dami rin namang mga influencers na hindi naman nila alam din kung kinakailangan palang magrehistro. Ang dami dyan kasi
bigla na lang silang kumita nitong pandemic dahil ang dami nilang oras at so ngayon ang ginagawa din natin ay nagre-reach out tayo sa kanila para naman mapaliwanag na kinakailangan nyo magrehistro sa amin at huwag kayong matakot kung hindi man kayo nakapagrehistro noon ay wag matakot, tutulungan namin kayo kung anong dapat ninyong gawin para naman na mas makapagtulungan tayo, hindi tayo masyadong magiging stricto sa kanila kasi nga ang gusto natin ay makapag-comply sila ng maayos. So dapat po sila magrehistro at again patuloy ang aming dialogo sa kanila. Meron na hubang mga big time na mga influencers na nag-comply na at nagbayad na ng tax, attorney? Marami rin naman nakakatuwa din naman dahil yung mga iba nating nakausap ay talagang alam nila kaya sila rin tumutulong at kinakausap din nila yung kanilang kapwa mga influencers na sila mismo ay rehistrado at nagbabayad ng tamang kaya naman kinakausap din nila yung kanilang mga kaibigan dahil magkakilala rin naman karamihan itong mga to. So yan po ang maganda, nakikita natin na tinutulungan po tayo ng mga compliant na mga influencers. Pero meron ho ba tayo, Commissioner, na pinag-uusapang halaga kung magkano kung para dapat silang magparehistro na rin? I'm talking about influencer. Magkanong income na dapat sila magparehistro na? Again, kasi yan, dahil nga kumikita na sila kahit magkano man yan, nakarehistro sila. Pero kung again may babayaran o wala, doon papasok kung magkano ang kinikita nila. Kasi as far as we're concerned, kapag kumikita, dapat talaga rehistrado sa BIR. Nung isang taon pa kayo papaalalang ganyan, meron na ba kayong mga hinahabol ngayon, attorney? Meron na ba kayong mga winarningan? As of now, kasi gusto natin na ayaw natin na parang kinakatakutan tayo kaya hindi pa rin tayo masyadong nagpapaka-stricto kasi gusto natin talagang maayos at maano na usapan. Pero of course, darating ang panahon na kapag talagang pagkatapos nitong kampanya natin, information awareness, ay mapipilitan tayo talaga na talagang habulin at mag-issue ng mga audit sa kanila. Commissioner, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din sa opportunity na magpaliwanag po at magandang umaga po sa ating lahat. Si Attorney Romeo Lumagi, ang ating BIR Commissioner. Pangunahing balita. Alas 7:29 ang ating oras, magbabalik ang mga pangunahing balita. This time 37. Tuloy ang mga pangunahing balita. Sinuspindi na ang 2 airport police na nakipagsagutan sa isang tauhan ng MMDA matapos sitahin dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, agad na pinatawan ng suspensyon sina Airport Police Officer 2 Raymond Anuran at Airport Police Officer 1 Michael Lilis matapos ang insidente. Sinabi ni Ines na hindi nila hahayaan na lamang ang ganitong mga kahiya-hiyang pag-abuso ng kanilang mga tauhan. Batay sa report, nahuli ang 2 airport police na pumasok sa northbound lane ng EDSA busway at tumanggi pang magbigay ng lisensya. Samantala, umulan ng bote sa isang bahagi ng Tondo, Maynila kasabay ng pagdiriwang sa pista ng Santo Niño kahapon. Nag-viral sa social media ang video na in-upload ng netizen na si JJ De La Cruz kung saan makikita ang batuhan ng bote ng ilang lalaki at maririnig din ang tunog ng mga nabasag na bote. Makikita rin ang isang lalaki na tumatakbo pa na tila tinamaan at nasaktan ng bumagsak sa kanyang bote. Nangyari ito sa Velasquez Street sa Tondo, Maynila. Nasa custody na ng Oriental Mindoro Police ang 3 sospek. 2 rito ay minor de edad kaugnay ng brutal na pagpatay sa isang dentista na isa ring barangay Kagawad sa Calapan City. 2 sa mga sospek ay may edad 15 at 16 habang ikatlo ay 21 anyos. Ayon kay Police Colonel Samuel De Lorino, Provincial Director ng Oriental Mindoro Police, ang 16 anyos na taga-barangay ginubata ng unang isinuko ng kanyang kapatid sa isang lady prosecutor. Nakuha sa sospek ang 25 piraso ng mga alahas na pagmamay-ari ni Dr. Agustin Docting Dolor.
Batay sa batay sa salaysay ng suspect, siya ang nagsilbing lookout sa krimen at habang nasa baba siya ng bahay ay narinig niya ang komosyon at putok ng baril kaya nagtago siya dahil alam niyang may baril si Doc Ting. Nakita ng suspect na bumaba ang dalawang kanyang kasama at duguan ang isa rito bago inabot sa kanya ang bag na naglalaman ng mga alahas. Patay naman ang 3 katao habang isa ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang barangay hall sa May Kawayan City sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Police, 2 armadong lalaki ang umatake sa barangay hall ng bahay pero kung saan kabilang sa nasawi ang barangay tanod na si Rodolfo Santiago. Napatay ng mga responding police ang suspect na ang isa ay kinalalang si Jerome Baliares matapos din silang paulanan ng mga bala. Kwento ng testigong si Barangay Tanod de Sagani Bargola Jr., bigla na lamang pinagbabaril ng 2 suspect ang kanilang barangay hall sa hindi malamang dahilan. 15 kataong napaulat na namatay sa naranasang malawakang pagbaha at landslide sa Davao Region. Ayon sa NDRRMC, nadagdagan ng isa ang 12 death toll sa pagguho ng lupa sa Moncayo at Maragusan sa Davao de Oro habang ang dalawa ang nasawi sa Davao City. May 5 tao naman ang nasugatan sa epekto ng shear line sa Davao Region. Samantala, nilinaw sa DZRH ni OCD spokesperson Edgar Posadas na hindi na-trap ang 300 minero sa nickel mining site sa Mati City, Davao Oriental. Sinabi ni Posadas na pinabalik lang sa kampo ang mga minero kaya hindi nakauwi agad dahil sa rumaragasang ulan. Yung talagang pahayag mismo ng City of Mati, na sinabi na po nila na nakauwi na yung kanilang mga miners. No? Ang nangyari lang po noon, ang kanilang storya ay dahil nga po rumaragasa, hindi na po nila pinauwi muna, pinabalik muna dun sa kampo. And then they were provided for. Kasi po mas, sabi po nila, mas exposed sila kung susuungin nila, no? So ang ginawa po lang ay pinabalik na lang po muna dun sa kampo. Si Edgar Posadas ng OCD. Samantala, balik regular session na ng 2 kapulungan ng Kongreso ngayong araw matapos ang higit isang buwang bakasyon. Prioridad ng Senado sa kanilang balik sesyon ang pagtalakay sa charter change na tinututulan naman ni Senator Coco Pimentel. Sa Kamara, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, almost done o halos tapos na nila ang lahat ng priority bills na kailangan ng Marcos administration at napagkasundo ang isang batas na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Aba! Tuloy pala ang turnover ceremony dyan sa SBMA. Kahit may question sa conflict of interest nung bagong uupo. Ganun ba? Hatid sa atin ang ating RH45, Ray Nadar. Come in, Ray! Good morning, Jerry. Situational report mo na ngayon sapagkat alas 8 pa gagawin yung flag raising dito sa SBMA. At nandito na yung bagong itinalagang chairman na si Engineer Ed Alinio at ang mga direktor ng SBMA. Sa ngayong umaga dahil every Monday ay magkakaroon ng flag raising ceremony ang mga government agency, isinabay na rito yung pagsalin ng flag ng SBMA mula sa dating chairman dito ngayon sa bagong chairman ng SBMA. Yung presentation and parade, pagkakaroon ng national anthem, invocation, panunumpa sa watawat at panunumpa sa bayan, at yung turnover of SBMA flag from the old to the new chairman ng SBMA at ang introduction ng new chairman sa kanyang pananalita ngayong umaga, Jerry. So ngayon dito ay halos nandito na lahat ang mga empleyado ng SBMA at nandito na rin ang bagong chairman na si Engineer Eduardo Alinio. Yan muna ating situational report. Balik muna dyan sa inyo, Jerry. Thank you, Ray, mula dyan sa SBMA. Susunod! Sino itong actress politician na problemada raw sa anak na aktor dahil naku po inang bumalik na naman sa droga. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita
7:44. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tiniyak ng gobyerno na sasaklolohan ang Pinay na inaresto sa Japan matapos umanong abandonahin ang bangkay ng mag-asawang Hapon. Ayon kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, may bigyan nila ng legal assistance at iba pang tulong si Hazel Ann Morales. Sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa mga concerned agencies sa Japan upang mabigyan ng abogado si Morales. Sa ulat ng Kyodo News, inaresto ang Pinay dahil sa umano'y pag-abandona sa bangkay ni Norihiro at Kimi Takahashi na pinaniniwala ang pinagsasaksak sa loob ng kanilang bahay. Samantala, tutol ng isang mambabata sa panukala ng DepEd na ibalik ang dating school calendar na Hunyo hanggang Marso. Ayon kay Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, hindi makabubuti sa mga estudyante ang June-March calendar dahil papatak ito ng tag-ulan. Dagdag ni Rodriguez, mas mainam na panatilihin na lamang ang kasalukuyang August-May school calendar. Palaisipan daw kay Senator Amy Marcos ang dumaraming bilang ng mga nagwawagi sa Lotto Jackpot ng PCSO. Ayon kay Senator Amy, nakamit na yata ng Pilipinas ang Guinness World of Records dahil tayo lang ang bansa na may pinakamaraming nananalo sa Lotto sa loob lang ng isang taon. Halos araw-araw niya ay may nananalo sa jackpot prize, kaya hindi niya malaman kung matatawa o maiinis o matatakot sa nangyayari. Binanggit ng senadora na naitala ng PCSO noong Oktubre 2023 na umabot sa 433 individual ang nagwagi sa 236,655,000 lottery. Ayun. Inamin naman ni PCSO General Manager Mel Robles na edited ang larawan na unang pinutakte ng netizens upang protektahan ang pagkakakilanlan ng bagong milyonaryo. Samantala, 884 na mga syudad na at bayan ang nakatanggap ng kopya ng mga lagda para sa People's Initiative. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, karamihan sa mga pirma para sa charter change ay nabilang na ng mga lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ni Laudianco na mahigpit na babantayan ng poll body ang mga lagda upang matugma at magkakaroon ng pagkakapare-pareho ang datos sa kanilang sistema at matukoy kung mula ang mga ito sa registered voters. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Boss Jomay Paroco, happy birthday. Happy birthday, boss. May paramdam na ba? May paramdam na ba si Boss Jomay? Si Sister L, si Miss Elaine Apit. Birthday din. Aba, tingnan mo nga naman. Mother, meron na ba? May nagparamdam na ba dyan? Kuya Mel Magno, magandang morning. Balita ko ipanayan dalaw mo sa OFW Lounge. Masarap ba yung lugaw doon? Tinitikman mo ba yung lugaw doon? Parehong-pareho ba ng lugaw ng Mabuhay Lounge? Oo. Ng PAL? Para doon sa lounge nga ng airlines eh. Talaga naman. Lounge. Doc Kenneth Wong, birthday mo raw pala. Kumusta ba ang pagbibisikleta natin dyan? Ha? Ito'y dati kong kasamang nagbabike sa Lamesa Dam, sa Timberland. Ang lakas magbisikleta. Dr. Kenneth Wong, happy birthday. At si Bok Pago. Ayan ha. Si Bok Ray Pagunsaga, happy birthday. Minabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. Eto na. Sino itong actress politician na problemado na naman daw sa anak? Na aktor din dahil bumalik na naman sa bisyo. Naku po, inang. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, ang sarap pala dito sa Iloilo, dito sa Barangay Tikod. Andiyan ka pala. Kumusta ba ang Batchoy? Kumusta ang Batchoy dyan? Di pa ako nakatikim ng Batchoy dito, no? Ganon? Batchoy nga pala dito, no? Inasal, dyan napakasarap ng tunay na inasal.
Makakain ako ng inasal nga pala dito, nakalimutan ko. But anyway, nakakaloka sa super mega kabaliw dahil naluloka ang isang politician actress sa kanyang anak dahil hindi raw pala taga ito natitigil sa pag-memory gene. Yun, paggamit ng dabo. Talaga namang nahiligin daw na nito ang paggamit ng ganong bagay kung kaya't namumroblema nga ang ina. Kaya lang sa sobrang pamumroblema ng butihing ina ay hinayaan niya na lang ito dahil hindi daw talaga mapigil-pigil. Ewan ko kung bakit hindi mapigil-pigil. Siguro ang sabi kasi ay parang may sakit daw ito na ito ang kailangan ng kanyang katawan. Kaya sabi nga ay... Nahuli na dati yan diba? Pero parang may sakit ito na kailangan gamutin niya yung sarili niya ng gano'n. So, kaya lang, diba, medical marijuana. Medical daw ito. Medical marijuana ito sa naturang actor dahil ganun pala yan. May nakakagamot pala ang marijuana. At isa ito nga sa mga gamot na nasabing actor. Kaya lang hindi natin matukoy-tukoy ang pangalan. Kasi siyempre, alam mo naman, friendship natin. Pero gayon pa man, kung maaari lang nga sana, di ba? Pero naman mga pwedeng ipalit sa drogang marijuana. May mga gamot naman talaga. Magaling bang sumayaw ang nanay niyang binabanggit mo? Para kapanahonan mo ito parang naging bahagi ito ng iyong ilusyon ng kabataan mo. Nagtatangga ba? Yan bang binabanggit mo yung nagsusot ng tangga? Tangga queen? Parang nung araw. Pero sa totoo lang naman, napakabait naman din kasi nitong actress na ito. Pati na ang kanyang anak. Kaya lang talagang siguro nga medicine talaga nitong naturang actor na to ang nasabing marijuana kung kaya't ginagamit niya ito. Baka naman idinadahilan na lang yun. Baka naman talagang na-addict na sa marijuana. Hindi rin natin tiyak, pero yun na ang chika. Hindi natin tiyak. Pero yun ang chika, hindi nga daw natitigil. Hanggat hindi pa na-approve yan. May mga nagsusulong yan ng yung medical marijuana sa Congress. Pero hanggat hindi na ipapasa yun, bawal yan. Bawal yun, Kaya kailangan, sabi nga di ba, kailangan ang lahat ay pasado sa batas. Ayan. Teka muna bago ako magpaalam, patiin ko muna ang lahat ng mga Gomez dito sa Iloilo City. Ayan. Siya papaalam na ako dahil pupunta ako sa isang lugar na bonggang-bongga mamaya. Ayan, maliligo na ako. Ayan, yan ang ating DZRH Bizatas News. Ito po ang inyong RH47. Marley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babuwi! Pangunahing balita sa sports. Samantala sa sports, inangkin ng Phoenix ang ika-4 at huling semi-finals berth matapos patalsigin ng Meralco sa do-or-die quarterfinals ng Season 48 PBA Commissioner's Cup 8 sa score na 88-84. Pinawala ng 20 points sa 16 rebounds si Jonathan Williams ang kampanya ng Fuel Masters habang may 13 at 10 markers naman sila Jason Perkins, RJ Razul at rookie na si Ken Tuffin. Nanganganib pa ang Phoenix sa pagbura ng ball sa 18 points lead nito matapos ang 11-0 run sa final frame. Pero 3 free throws ang ipinasok naman nila Williams at Perkins sa huling 6.5 seconds para selyuhan ang kanilang panalo. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po si Henry Uri. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Number 1. Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ay, Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Jerry Loom, pre-painted ka na. Kuyang Romel Sitin, kumusta ba dyan sa ASEA?
Ano ba sinakyan mo papunta dyan? Ito bang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine, 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo pang gusto mong masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya i-check out ng kanilang website www.cherryauto.ph. Yehey! Partner Henry, thank you. Baka may mga babatingin ka pa dyan, ha? Teka muna, ako, medyo malungkot lang ito sapagkat si Kuya Jonald Badyang at ng kanyang pamilya dyan sa San Mateo, Rizal ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa pagyaon ng kanilang pinsan na si Gado Malaluan. Nako, si Kuya Gado Malaluan daw ay kinuha na ni Lord at condolence mula sa pamilya ni Kuya Jonald Badyang. Condolence po sa inyo. Salamat po. Thank you ka Henry. Salamat po sa ngalan ni Anthony Taberna. Ako si Henry Uri. Ito po si Jerry Baha. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!